Kamusta kayong lahat mga ka-anime? Salamat sa pag-click ng video na ito at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung meron kayong mga request na anime chapters na gusto nyong talakayin natin, ay comment lang sa baba at babasahin at gagawin po natin yan. Anyways, back to topic muna tayo. Nagsimula ng chapter 1143 sa scene kung saan sinusundan ni Saul ang mga batang giants na tila nag-sleepwalk at naguguluhan pa rin siya sa nangyayari sa kanila. Biglang nagbabala si Robin na huwag niyang hawakan ng mga bata ayon sa sinabi ng isang guro. Pero dahil sa pag-aalala, sinubukan pa rin ni Saul na hawakan ng isa sa kanila na nagdulot ng pagkatusok niya sa isang hindi nakikitang tinik na bumabalot sa batang giant. Nasaktan si Saul sa mga tinik na ito pero hindi ito nakikita ng iba kaya nagtataka sila kung ano ang nangyari. Samantala, lumipat ang eksena kay Ange na nag-uulat sa grupo ni Broggy at Dory tungkol sa kakaibang nangyayari sa mga batang giants at sa mga halimaw na lumitaw sa Walrus School. Nang marinig ito, nag-alala sila lalo na si Harold dahil nasa Walrus School ang kanyang malayong apo. Kasabay nito, may kaguluhan din sa Underworld dahil may sunog na nakita. Agad na tumungo ang fire brigade ng Elbaf sa lugar pero habang papunta sila, bigla silang inatake ng Roger, isa sa mga halimaw na lumitaw sa nakaraang chapter. Pinukpok nito ang kanilang barko, isang eksenang nasaksihan ng mga giants mula sa malayo. Sa kabilang banda, ipinakita ang mga Holy Knight na kasalukuyang kumakain. Si Saint Summers ay natatawa sa reaksyon ni Saul nang tamaan ito ng mga tinik at dito na-reveal na ang kanyang Devil Fruit power ay ang Thorn Fruit na mas nagpapasakit sa tinik depende sa pagmamahal ng biktima sa nahawakan nito. Tinatanong naman ni Saint Gillingham si Ganko kung saang ruta dadalhin ang mga batang giants. Plano ni Ganko na idaan sila sa Western Village kung saan may ocean clouds na nagpapahina sa kanila. Tuwa naman si Summers sa planong ito dahil magiging vulnerable ang mga bata sa lugar na iyon. Biglang sumingit si Gillingham na wala na silang asin, kaya inisip ito ni Summers hanggang sa nakatulog siya. Gamit ang kanyang Devil Fruit power, kinuha ni Gillingham ang asin mula sa panaginip ni Summers. Dito na-reveal na ang Devil Fruit niya ay ang Dragon Fruit, model Kirin. Sinabi rin ni Gillingham na matapos nilang makuha ang mga batang giants, matatapos na ang kanilang misyon at makakabalik na sila sa Mary Joa. Nagulat si Summers dahil tila minamadali ang plano. Sinabihan naman siya ni Ganko na huwag magpakampante dahil may nakita siyang barko ng mga pirata sa di kalayuan, ang barko ng Straw Hat Pirates. Samantala, napansin nila na ang mga batang giants ay papalapit sa sunog pero binaliwala lang ito ni Saint Summers na nagsabing ayos lang kung mamatay ang mga bata dahil may reserba pa silang ibang grupo. Lumipat naman ang eksena kay Loki na patuloy na nagsasalita ng may galit. Sinabi niyang walang makakapigil sa kanya at walang sino man sa harapan niya ang kayang buhatin ng Ragnir. Nangako si Gerd na hindi nila hahayaang magdulot pa ng mas maraming biktima si Loki pero sinagot ito ni Loki na kumakalat na ang apoy na kanyang nilikha. Binigyan niya ng ultimatum ang mga giants, pakawalan siya o papatayin niya silang lahat. Habang papalapit si Har-Odin upang sagutin si Loki, biglang sumingit si Zoro at sinabing huwag magpaloko. Nagulat si Har-Odin pero agad na ipinakita ni Luffy kung bakit bigla siyang tumalon at naghanda ng isang atake. Alam na ni Loki ang kanyang magiging kapalaran bago pa tumama ang suntok ni Luffy gamit ang arm balloon attack. Tinamaan si Loki sa sikmura, dahilan upang bumagsak siya. Alam ni Zoro na malapit nang mamatay si Loki at iniisip niyang maaaring nagpaplanong tumakas ito kung sakaling palayain nila siya. Pero dahil sa matinding sugat at pagkawala ng dugo, mukhang hindi na ito makakatakas. Iniwan niya kay Har-Odin ang desisyon kung gagamutin si Loki o hindi. Ngunit para kay Luffy may hindi pa sila natatapos na laban, kaya hiniling niyang gamutin at buhayin si Loki. Wala siyang pakialam kung sino ito, ayaw lang niyang makita itong mamatay. Dahil dito, sinimulan na ni Gerd ang pagsasali ng dugo kay Loki na kailangang gumaling sa loob ng ilang buwan. Sinabi ni Gerd na kung gusto nilang lubusang gumaling si Loki, dapat siyang dalhin sa kanilang village. Pero dahil sa puot ng mga giants sa kanya, maaaring ma-execute sila kung gagawin nila ito. Sa huling eksena, nakita si Luffy nang nakaupo sa sungay ni Loki, pinuri niya ito, at nalaman na ito ang marka ng pagiging isang ancient giant katulad ng kanilang ama na si King Herald. Dito nag-flashback sa kabataan ni Har-Odin at Loki kung saan ipinakita na gusto ni King Herald na magkasundo sila bilang magkapatid. Ngunit hindi ito matanggap ni Loki kaya madalas silang magtalo. Naalala ni Har-Odin ang pangmamaliit ni Loki sa kanilang ina kaya na-trigger siya. Hinawakan niya ang kanyang palakol at handa na sanang hampasin si Loki pero biglang nagising ito at sinabing hindi siya pipigilan. Dagdag pa ni Loki, ayaw niyang isipin ng lahat na pinatay niya ang kanilang ama para lamang sa mababaw na dahilan. Naniniwala siyang alam ni Har-Odin ang tunay na dahilan nito.
At yan na nga ang mga nilalaman ng chapter na ito, sana ay nagustuhan nyo mga ka-anime. Kung meron pa kayong ibang anime chapters na gusto mong talakayin natin ay mag-comment lamang po. At paki-like na rin ang video at mag-subscribe or follow dahil malaking tulong na po yan sa akin at para updated ka na rin sa mga susunod pa nating video upload. Kita-kits na lang sa mga susunod na video upload. Maraming salamat!